What's up guys? Good morning and welcome to my mini vlog. At kung mapapansin nyo nga guys, yung boses ko ay hindi ganun ka-okay kasi nga meron tayong kunting sipon at ubo at dala na rin siguro ng panahon kasi nga ngayon medyo umaambon-ambon at the same time nabasa nga ako kahapon. At ito nga guys ay hinintay ko lamang yung aking pamangkin from school at magpapasama na ako para mag-withdraw nga ako ng aking kunting sahod para naman mayroon akong may padala sa probinsya. At habang hinihintay ko nga yung tricycle, ay sobrang init naman at around 12 o'clock na ito guys. Naghihintay nga kami dyan guys ng pamangkin ko. Ay napansin ko nga si ate na may dalang payong at doon ko lang na-realize na wala pala kaming dalang payong at sobrang init nga at kasing init ko. Charot lang po. At ayun guys, natagalan nga kami dito ng kakaantay ng tricycle. Hindi ko ba alam kasi yung mga tricycle ay mismo galing na doon sa hypermarket siguro at papunta nga dyan sa may Sunshine Mall na way. So sabi ko sa kanya, silip-silipin niya lang at baka maya-maya ng konti, meron na rin darating na tricycle papunta sa way namin. At ito nga guys, banding na rin to ng aking pamangkin kasi nga bibihira din kami magkasama. Although magkapit-bahay lang naman kami pero yung pamangkin ko kasi parang medyo introvert siya. So, nagkukulong na siya sa kwarto at the same time, laging phone lang din yung kasama niya. So, ako din naman, kapag may trabaho o wala, stay at home lang din naman ako. Usually sa kwarto lang din talaga. So sa tagal nga ng paghihintay namin ng pamangkin ko, ayan, meron ng tricycle at nakasakay na rin nga kami dyan. At si kuya nga ay medyo kwela at syempre shoutout sa'yo kuya, hindi ko na makita yung mukha mo. Syempre nasa likod mo ako. Joke lang po. At ayun nga guys, ang dami niyang kwento dyan habang nagbabiyahe kami. At napatawa lang din nga ako dyan. Di ko nga alam dun sa bandang likod ko may babae dyan nakaupo. Siguro natatawa na rin siya. At siguro away din siya na kinukunan ko ng video si kuya. At ang dami nga mga kwento na kwela dyan ni kuya. Lalo na sa pagdating sa mga babae. Alam mo naman pag mga tricycle driver, yung mga sweet lover. So binabaybay na nga namin dyan guys yung way papuntang hypermarket habang si kuya nagkikwento. At yung pamangkin ko nga andun siya sa may sidecar. Mas pinili niya doon kasi medyo mas okay doon at komportable siguro siya. At ayun nga kasi alam ko hinihintay na rin ng nanay ko yung padala namin. Yung nanay ko nga pala guys magbe-birthday this coming September 10 at sabi niya nga sa akin kahit di na daw siya maghanda basta okay lang at wala daw siya sakit. Alam mo naman guys kapag yung mga matatanda na rin mas prefer nila yung hindi na maggastos as long as meron silang pang araw-araw na gastusin at syempre may makakain na rin. At yun nga guys, sabi ko sa nanay ko, ikaw kung ano yung trip mo, kung ayaw mo maghanda, kung saan ka lang masaya, support lang natin siya guys. At so yun nga, medyo nakita nga namin itong dalawang magjowa, siguro to, shoutout sa inyo. At napansin nga ni kuya na medyo maliit daw yung sinasakyan nila, pero mas okay na daw at medyo sweet, sana all. At ayun nga guys, sabi ko nga kay kuya, mas okay na rin yan, mabagal yung takbo, at least na-enjoy nila yung moment under the sun. At sabi ko rin nga kapag iyon medyo malubak lang at rough road siguro mahihirapan unless kung talaga yung sasakay is medyo chubby or matataba. Pero no hates dun sa mga matataba kasi marami ngayong mga chubby o matataba na cute. 'Di ba? Katulad mo nanood ng video ko, charot lang po. At ayun nga guys, medyo malapit na kami at natatanaw nga namin diyan yung building ng SM Hypermarket. At itong video ko nga guys, medyo malikot at meron nga akong apps para sa stabilizations to stabilize yung video na para hindi gumalaw-galaw. Kaso hindi ko siya masave. Siguro full of memory na rin nga itong aking phone. At the same time dun sa SD card niya, medyo puno na rin. Ayoko naman mag-delete ng mga files lalo na yung mga importanteng moments sa buhay ko. Ayun no. At shoutout nga pala kay Erwin na katrabaho ko. Siya nagsabi sa akin nun. Ayun, nagagamit ko rin minsan. So, ayun guys, dito na kami sa may SM Hypermarket at pumasok na rin nga itong pamangkin ko. At syempre, shoutout dyan sa guard na nakaantabay dyan sa may pintuan. At pumunta na rin nga kami at naghanap na rin kami ng ATM machine. Kaso itong ATM machine na to na nakita namin nung una ay hindi available. Kaya andito kami ngayon sa isang ATM machine para mag-withdraw na rin nga ng aming kakailanganin para may padala sa aking mahal na nanay. At iyon nga guys, ito lang nga yung nakayanan ko. So, yung iba naman guys ay kailangan ko rin ng allowance para isave ko rin nga sa pang araw-araw ko rin na gastusin. At hindi nga muna ako mag-grocery ngayon kasi medyo malaki yung ating gastusin sa panahon ngayon. At ayun nga sa mga nanghihiram sa akin ng pera dyan, sorry guys, hindi talaga ako magpapahiram na kasi ang hirap maningil at yung iba hindi nagbabayad. Kaya pasensyahan muna tayo. At so yun guys,
Ayan nga, nagwi-withdraw na nga tayo diyan at yung aking pamangkin ay nakatingin. At sabi ko sa kanya, pag malaki ka na at big boy ka na, maranasan mo rin magtrabaho at kumita ng pera. So, tinanong ko nga siya dyan guys kung ano yung gusto niya at sabi niya wala daw at siguro nahihiya din. Ko nga lang din siya para bumili at nakita niya nga itong waffles. So, ito talaga yung paborito niya. Alam ko maliit pa siya. Talagang gusto niya itong pagkain na to. At sabi ko nga, dinalawa ko na para matikman ko rin kasi that time, hindi rin naman ako kumakain ng ganitong pagkain. Kasi kapag hindi nga ako familiar guys, isang pagkain, hindi ko talaga kinakain yan. So just to experience, sabi ko, sige, gawin mo ng dalawa yung order mo para naman matikman ko rin nga kung ano talaga yung lasa ng waffles. O diba, imagine guys, sa tandaan ko to, ngayon lang ako makakatikim ulit ng waffles. So yun guys, at nag-prepare na nga dyan yung tindera. At yung pala, kasi nga, syempre, bagong withdraw tayo, medyo buo-buo pa yung mga pera natin. At wala nga barya to si ate. Ewan ko ba kung bakit, almost 12 o'clock na rin naman, pero walang barya si ate. Kaya, nag-decide kami na bumili din doon sa loob kasi para mabariyahan lang at wala nga sa isip ko talaga na mapagastos pa kasi nga ang in-expect ko lang kasama yung pamangkin ko syempre kung anong gusto nito is pagbibigyan natin at mabilhan na rin natin. Pero si ate, unfortunately, wala siyang change. At kailangan maghanap at pumasok dito sa loob mismo ng hypermarket para din mabariyahan yung 1K na pera namin. At sabi ko nga kay Kenneth, pumili na lang siya kung anong gusto niyang bilhin dyan. At itong batang naman na to ay hindi naman siya yung turo ng turo o kaya yung kung ano makita niya bibilihin niya, parang ganun. So, ayun guys, para lang mabarihan nga itong pera namin. Ngayon nga habang nag-iikot-ikot kami dyan at tumitingin-tingin din ako sa may paligid. Baka mamaya may guard tapos bawal. Pero marami na rin naman na nakapansin ng mga staff dyan sa may hypermarket at nakatingin lang sila sa akin. So, ayun, tinutuloy-tuloy ko na yung pag-video ko. Para naman guys na manita sa atin na guard. So, pwede naman nating staff yung pag-video. So, just have fun lang at natuwa lang din ako kasi nga tuturuan ko din itong pamangkin ko para pumunta sa mga ganitong public places, usually sa mga market. At matuto rin siya kasi nga bihira nga siya lumabas guys ng bahay nila. So sabi ko habang nag-iisip din nga ako ng pwede kong bilhin dyan like yung chili sauce tapos yung oyster sauce para pag nagluto yung kapatid ko, maisama niya din sa mga ingredients para makatikim din tayo ng ibang lasa. Kaya guys, naghanap na siya dyan ng gusto niyang bilhin. Sabi ko, bahala ka na kung anong gusto mo. Ang importante lang at goal talaga namin is mabariyahan yung 1K para may pangbayad kami dun sa bill namin dun sa may waffles nga at alam ko naghihintay dun si ate. Sabi ko nga, isave nyo na lang yun, reserve nyo na lang siguro tapos babalikan namin kapag ready na kami. At so yun nga guys, kung mapapansin nyo, ang dami nga paring food dito sa may hypermarket. At syempre, doon sa mga pangbata, pasok yan sa nila. At hindi ko lang alam guys kung medyo nagmamahal na rin nga yung mga bilihin natin. So hindi ko na rin chinek guys yung prices nga dyan ng mga binebenta nila kasi alam naman natin kapag SM Hypermarket medyo may quality din nga at syempre medyo iba din yung mga price na usually tinitinda dyan compare natin dun sa mga maliliit lang ng store kasi alam ko guys meron ngang store dyan na tinatawag na Mercato yun talaga bagsak presyo yung matitinda dun at usually yung mga nagtitinda rin ng mumuhunan nga na maliliit na mga sari-sari stores dito sa amin sa may Tagig ay doon na rin kumukuha kasi mga wholesaler din nga yung usually na binebenta nila doon. At ayun nga guys, yung pamangkin ko, siya na lang inutusan ko na maghanap din nga ng chili sauce at oyster sauce. Kasi nga tamad din ako mag-ikot-ikot dyan. At ayun ko, ano na lang yung makita ko rin, yun na yung binibidyohan ko. Para na lang kung mayroon mga gustong pumunta sa hypermarket, ayan, available lahat yung mga kailangan nyo. Basta magdala kayo ng pera. Kasi nga, pag wala kayong pera, tulad ko, hindi kayo makakabili ng mga bagay at mga gusto nyo. So, ayun guys, ini-enjoy ko lang habang dito ako sa loob ng mall. At syempre, dagdag na rin, kapag pumunta tayo ng mall, aminin natin sa hindi, ay nag-i-enjoy na rin tayo kasi nga ang lamig. Usually, kapag lalong ganitong panahon na mainit sa labas, at salamat na rin nga at natigil na rin yung mga ulan-ulan natin. So, yun. Nag-i-enjoy na tayo sa loob at magpapalamig na rin tayo. So yun nga guys, marami siguro nagtataka kung bakit nga nakalabas tayo ng lungga at ito nga umaga, bibihira nga tayo makalabas din and nag-file talaga ako guys ng leave, almost 4 days yun kasi yung tulog natin is 4 hours na lang in 5 hours, yun na yung pinakamahaba, daily yan guys, pera lang kapag off ko o kaya Saturday and Sunday
nakakatulog ako niyan almost whole day. So tulog lang 'yun. Minsan 12 hours akong tulog. O, 'di ba? Which is not good at malaking epekto nga sa kalusugan natin. So, yun talaga sa nature of work ko, malaki talaga yung ambag ng tulog at kapag wala nga tayong tulog, hindi talaga okay. Minsan naaapektuhan yung ating emotional and syempre yung physical din natin na kalusugan at which is not good para sa isang tao. So, yun. Kaya medyo aborido din ako minsan at hindi niya rin ako makakausap. So, balik na tayo dito guys at na-share ko lang kasi minsan may mga pagkakataon na hindi tayo okay at siyempre dapat meron tayong mga tao na handang mag-comfort sa atin at jowa yun which is wala ako. Charot lang po. At ayun nga guys, naghihintay nga dyan si Kenneth at sabi ko, maghintay ka lang siya dyan kasi kung tatawagin ka nung next counter please, ayun, sumugod ka na. Pinunan ko na lang siya dyan guys ng basket kasi nga hirap na hirap siya sa pagbitbit. Usually ano lang naman yun, dalawang parang milk, choco milk siguro. Tapos yung oyster sauce nga, chili sauce na binabanggit ko kanina. So nahirapan siyang bumitbit kaya sabi ko, lagyan na natin dyan sa basket para hindi naman magkanda hulog yung binibitbit mo. At while waiting nga guys, inikot-ikot ko na rin yung camera ko dyan at medyo konti lang yung tao nung time na yun. Siguro kasi ang open ng mall is 10, so around 12:30 ata yun. So may mga 2 hours lang sila na open siya. So after a long wait nga guys, ay ayun tinawag na rin siya. Tinayaan ko nga siya doon para matuto siya. So ayun, pumunta nga ako dito sa side na to at binibidyohan ko na lang siya kung ano ba yung magiging reaction niya kapag mag-isa na lang siya doon. So, si Kenneth nga ay nakasimangot dyan kasi siguro di ko alam, inayaan ko na lang siya mag-isa at iniwan ko nga at binibidyohan ko na lang siya dyan sa may malayo. So, habang naghihintay naman ako dyan guys, so inikot-ikot ko na rin ulit yung cam ko kasi nga napapansin ko na ang dami na rin palang tao doon sa bandang likod at hinihintay ko nga na matapos yung pamangkin ko at mabayaran siya dyan. So, hindi ko alam kasi medyo matagal din yung process ng payment. So, yun nga guys, habang hinihintay ko siya dyan, dito ako sa may gilid at binibidyohan ko pa rin siya at natawa nga ako dyan kasi nga itong lalaki na to sa may gilid, parang napansin niya na binibidyohan ko yung pamangkin ko kaya medyo umatras siya. Shoutout para sa'yo kuya at parang may hinihintay rin siya dyan nakasama na mapunta dun sa may cashier. At ayun, natapos na rin si Kenneth at binalikan na nga namin itong waffles na kailangan naming bayaran. So after nga dyan guys, ay pinaayos ko muna yung kanyang pinamili at sabi ko nga babalikan na namin si ate dun sa may waffles para naman bayaran namin yung aming pina-reserve. At pagdating nga namin dyan guys ay meron siya isang customer at na-check ko nga na parang wala na yung binalot niya na dalawa. Siguro na ibenta niya dun sa iba. Siguro iniisip din ni ate na baka hindi na nga kami bumalik. At ayun, inihintay-hintay ko nga namin at sabi ko magbabayad na kami para dun sa pina-reserve namin. Pero kumuha na lang siya ulit ng bago at ayun nga, sabi ko kay ate, mag-discarte rin naman si ate syempre, baka lumamig o kailangan niya ulit initin. So medyo siguro makaka-apekto din yun sa lasa. At so nga sabi ko kay ate, magkaway-kaway man lang sa video ko. Sabi ko nga iba-vlog ko to. Si ate kasi medyo mahiyain pero shoutout na lang sa iyo ate. At sana nag-enjoy ka dyan sa work mo. At ito nga, paalis na rin ulit kami dito sa may waffles at natikman nga namin yan ni Ken at sobrang sarap. At syempre, afford lang sa bulsa. At yung mga estudyante nga dyan nahihiya kasi nga sabi ko iba-vlog ko to. Pero napansin ko guys na parang umalis sila at siguro pupunta muna ng CR kasi nga mga estudyante, alam niyo naman pag mga kabataan, medyo aware yan sa mga looks nila. At ito nga, after namin nga mabayaran guys sa may waffles, ay napansin ko na meron silang mga mini box, siguro for take out at ang cute nga tingnan at parang nga tong saktong-sakto talaga sa mga kids na kapag may mga kids kayo dadalhin nyo dito sa SM Hypermarket. So after nga namin guys dyan sa may waffles ay naghanap muna kami ng pwedeng upuan at syempre kakainin nga namin yung aming binili na waffles food at ayun nga, flavor na lang naman yun guys is cheese dog sa loob pero
masarap siya at medyo panalo rin yung lasa. Kaya kung mapasugod kayo dyan, try nyo na yung waffles guys. So after nga namin guys kumain ay nag-decide na kaming umuwi at syempre medyo pahapon na rin yung time na yan. At sabi ko nga dyan na lang kami dumaan sa may kabila. At syempre hindi na rin kami bumili ng drink sa loob kasi nga medyo may kamahal at nagtitipid nga tayo. Sabi ko sa pamangkin ko na meron naman ako nakita na buko juice dun sa may labas at siguro mga worth of 15 pesos lang yun or 20. Syempre mas healthy pa yon dahil nga buko juice flavor yon at natural lang. Kaya iyan, palabas na kami ng mall. Nagmadali na rin kami yung lumabas dahil nga alam ko nag-aantay na rin yung nanay ko sa padala namin pera. At isisend ko nga yun guys through GCash lang. So yan. At mainit na naman dito sa labas. Syempre, mas iinit pa ba sa akin? Joke lang po. At ayan, naglakad na rin nga kami. Maghihintay nga kami dyan ng tricycle ulit. Syempre, bago yun, hanapin muna namin yung buko juice na nakita ko dyan sa may labasan. Yun nga pala guys, dyan sa may exit na yan, dyan sa may labas, is konti lang mga nakaparada. Kasi yan yung parang sa may gilid lang. Hindi yan yung pinakang main ng mall. So, konting lakad-lakad pa kami dyan na Keno at medyo mainit nga. At ito nga guys, parang nasisilip ko dun sa may bandang dulo na parang walang tao. Sabi ko baka umalis na ako kaya kumain kasi nga almost pahapon na rin yung araw na yun. Pero ayun, nandiyan pala si kuya at bumili na nga kami ng buko juice. So pinili na lang namin 15 pesos kasi medyo malaki na rin yung baso na ginagamit ni kuya dyan. At dalawa na nga yung binili namin para tig-isa naman kami ng pamangkin ko. Waiting nga guys sa buko juice ni kuya ay pinasuyapan ko muna ng video itong Arca South. Dito nga pala kami dati tumatambay guys. At ngayon nga bihira na rin ako makapasyal dyan. At wala pang tao. Pero pag Sabado at Linggo maraming tao yun dyan guys. Lalo na pag pahapon o around mga 4:30 or 5 na ng hapon. Maraming nagdi-date. Syempre yung iba kasama yung mga pamilya. At yung iba naman mga kabataang tumatambay lang magbabarkada. At yung iba nagbabike dyan, kasama na rin yung pagja-jogging at exercise. At ito nga guys, pauwi na rin kami at nakasakay na rin nga ulit kami dito sa may tricycle. At shoutout na rin guys dun sa isang lalaki na naglibre na lang ng isang seats kasi nga kailangan pa namin maghintay ng matagal. Siguro nagmamadali na rin si kuya, binayaran niya na yung isang tao na pasahero para makaalis na rin nga yung tricycle. At feeling ko nag-enjoy naman yung pamangkin ko guys at nag-enjoy na rin ako at nakapasyal na rin nga. At ayun nga, para pagdating namin doon sa may palengke ay masend ko na yung padala kong pera sa aking mahal na nanay. At ang sabi nga ng nanay ko, kahit nga daw konti lang basta meron at syempre hindi naman humihingi yung nanay ko sa akin. Talagang gusto ko na magbigay. Bakit ba? At hanggang dito na lang guys itong video ko. Sana nag-enjoy kayo. Bye-bye!